Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 29 to July 5, 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. Po tayo ng angel numbers. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome tayo. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Nasa baba po ng video na ito. This is a general reading ka ba yung Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, ipasok mo ang sarili mo. Tatandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. I'm only the guidance. Angel numbers, baka nakakita ka o related sa itong mga number to. 666, 1010. Unahin natin to si 666. Reflect. Ibig sabihin, you need to reflect for something into your life at kumuha ka doon na maaring bumunot ka ng aral. Maaring ganun. Love, affection, compassion, kindness, attention, self-love. O, diba? Tama. Reflect nga. Several unexpected development will enter your life. May nagbabago na talaga and impact how you feel. This is a chance to reevaluate, di ba? Your identity. You need a mental shift. Shift na ha, toward greater optimism. Self-assurance and trust. Put your faith in your gut, instinct, and inner voice. Makinig ka sa sinasabi ng instinct mo, intuition mo. Listen to your inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. Alam mo naman kayo mga Sagittarius, di ba? Sa mga nakaraan nating reading, ganito talaga kayo, no? Siguro may mga bagay talaga na kailangan nyo mag-focus more to yourself, pero it's up to you to. Ayan, no? It's up to you. Gusto mo ba? May mga bagay na gano'n. Siyempre, 1010 is the ending and the beginning. Then, may mga bagay na need to end, may mga bagay na need to start. Moderation na, patient, flow, clarity, joy, movement is needed, self-realization, taking action, and conditional love. It's a time to put those long-cherished ideas into action. Ano may mga ideas na gusto mo magganap, actionan, is need to take it action na yan, ano? You will soon come into contact with the appropriate individual, circumstances, and resources. Eventually, tama na English ko, no? Eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunities. Trust in the process. Ibig sabihin talaga may mga need to progress, may mga sitwasyon na darating na mga opportunities sa'yo, no? Siguro, when it comes sa, it's up to you to, halimbawa, gusto mo na ng bagong trabaho, gusto mo na i-let go to, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganyan. It's up to you. Nasa sa'yo, lahat ng pagbabago. Yeah, it's up to you nga. Pero try to reflect. Baka sakaling matauhan ka o mag-move ka. May of the 1, 11, 28, 35, maaring nakakonect sa'yo itong mga number na to or ano man siya. And 18, syempre. No? Kung ano man yung number na to. Okay. Meron tayong Cancer, Virgo, Libra, and Gemini. Okay, nakikita sa inyo siguro may mga alaga kayong mga hayop, pusa, aso, kabayo. Pwede rin, di ba? May mga bagay na gusto mo na umpisahan pero naguguluhan ka. Nahahata ka ng sitwasyon o namamanipulate ka ng sitwasyon na meron ka sa ngayon. Gusto mo ng pagbabago o you want to shift or gusto mo na mag-settling down or gusto mo magkaroon ng shifting when it comes to your profession, work, or any situation into your life. Stability also, no? You need to be loyal or you need mo talagang connect or need mo talagang mag-action
at bigay ang iyong confidence at ang iyong purpose dun sa bagay na yun para makamit mo yung bagay na yun. Ibig sabihin, huwag kang maguluhan, no? Sa iba sa inyo. May mga nakikita ako na may mga conflict, pag-uusap, debate, o mga sitwasyon na painful situation sa buhay mo. Maaring may mga naaabuso, may pang-aabuso, o may pang-abuso no? Maaring sa sarili mo or someone's abusing you, no? Sa nakikita ko sa ito. May mga pain situation, there's a hard work situation na nagaganap o nangyayari sa buhay mo. Tulad ng sabi ko kanina. Sa trabaho man yan, sa relasyon mo man yan, any situation mo sa buhay mo. Maaring may mga pain ako nakikita, either to activity, trabaho, or any pain situation sa buhay mo na nasasaktan ka. And then, ang nakikita ko rin dito, may mga biglaang magaganap. Siguro, you're doing something, you're doing your passion, may mga bagay na gusto mo na pagtutuunan mo ng energy, ganyan. May mga activity rin, ako na nakikita sa iba. May gusto kang umpisan, ewan ko bakit ka ganito. Naku, sana nakatingin na, diba? Maaring also naman is maaring related sa iyo siya, maaring nagkakaroon ng pag-uusap, quarrel, debate, o any situation nito. No? And then nakikita ko rin naman na maaring makaka-receive ka ng communication, information, messages, or news from someone. Ako na nakikita dito. And then may sinasabi rin dito na may mga bagay na kailangan ng matapos o may mga sitwasyon na magtatapos na. Pero you have a blockage dito sa nakikita ko Sagittarius. Pero need, siguro iba dito, work, profession, ganyan. Mga, kailangan mo lang kasi tibay ng loob dito No? If you want to shifting, you want to finish something, or you want to start something into your life, kailangan sa'yo is tibay ng loob dito. Pero nandun ka o nakatingin ka dun. Yun. May mga tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal or you will give love from someone. And then, syempre, may mga tao na loyal or ikaw din, ganun ka din loyal. May mga taong loyal at may mga taong trustworthy. Ako nakita dito. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang iyong energy. Naku, yung iPad ko. Ay, tingnan natin ang energy ni Sagittarius. O tandaan mo, try to reflect and it's up to you. No? Tingnan mo yung energy mo. Pasok dito, oh. Diba? Nakatingin ka doon. Energy ni Sagittarius this week. Siguro may mga bagay na gusto mo umpisahan pero hindi mo alam paano. Ganyan. Anak dami yo, suluwa. Ayaw wa dami. Chuto mate. Ayaw wa dami. Yo. Onei-chan. Suluwa choto mate. Naglabas. Ano ba yun? Ano yun? Wow, may magician. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na alam mo yung meron kang, ang energy mo kasi nakita ko may mga iisipin ka raw. Yan, parang you illusioning something, may mga dreams, you want to dream something, parang naghahanap ka na, I need miracle, I need magic, parang ganyan. May mga manifestation ka na iniisip, syempre, handun ka sa energy na yun, may mga manifestation situation. Na may mga iniisip ka na gusto mo nang magkaroon ng pagbago sa buhay mo, gusto mo na ng ganito, ganyan, no? And then, syempre, ang nakikita ko rin sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na gusto mong umpisahan, gusto mo aksyonan, pero kaso hindi ka makapag-let go. Yun. May mga bagay na gusto mo, may mga minamanifest ka, pero nasa sayo kasi to Nasa sayo. Kasi alam mo, nagkakaroon ka ng two path. Hindi mo alam kung saan ka papasok. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Mag-action ka.
Diba? Tataan mo, hindi naman mahuhulog yung bunga nang hindi ka nang nunungkit. Ganun. You need to create. Making things happen. Kailangan dito. Mag-action ka. Be creative. Diba? Huwag ka lang manifest ang manifest. Yung, kung may mga dapat na ilit ko, ilit din mo na. Siyempre, sinasabi rin dito na mag-save ka ng money, ha? Tingnan natin ang parating kay Sagittarius. Ano pong parating? Ay! Maluga, anak. Dali lang. Anak, ano yan? Pupo. Naluga. Patingin, musang. Ano po ang parating kay Sagittarius? Sorry, ah. Ano parating kay Sagittarius this week? Tingnan mo, devil. Ano ba yarn? Naman. Parating sa kanya. Tingnan natin. Universe, ano to? Aba, ang parating sa'yo, meron ka, iba sa inyo mananaginip kayo ng masama. O kaya nandito kayo sa sitwasyon mo na parang bangungot ng buhay nyo. O kaya ang parating sa'yo, nandito ka daw sa sitwasyon mo na may mga indecision situation. Ako na nakikita sa'yo. Magkakaroon ka ng mga few option, maaaring magkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo or andun yung sitwasyon na pwede kang malito. May mga sitwasyon na being held back ka, no? O hindi ka makakapag-desisyon. Meaning, may mga indecisiveness or may mga takot from the unknown situation happen sa buhay mo. Nandun ka sa sitwasyon mo, kaya nakikita ko sa you're stuck. May mga bagay na pwedeng ma-cancel, may mga bagay na pwedeng ma-delay. No? I-ano mo yon, i-reverse mo, no? Sa nakita ko dito. And nakikita ko rin dito kasi, alam mo, ang nakita ko sa you want to living the past. You want mo ng pagbabago sa buhay mo. Pero, nandito ka sa sitwasyon mo na you're stuck, you're trapped. Nagkakaroon sa'yo ng frustration or negativity situation into your life kasi nga indecision ka, no? Kumbaga, ewan ko, why? Siguro, hindi yung takot, no? Maaring natatakot ka sa pagbabago o natatakot ka sa mangyayari, maaring gano'n, no? Kumbaga, nai-staying foot ka kung nasaan ka sa ngayon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ka na self-imprisonment sa sarili, ganyan. Parang, alam mo, nasa sayo kasi to eh. Nasa sayo. If you want to release or you want freedom, the choices is always available, is nasa sayo. Ako nakikita sa'yo dito. Wala sa iba ang desisyon. Nasa sayo. Yun na nakita ko, yun ang parating sa'yo. Ang parating din sa'yo, sa nakita ko dito, ay it's more on thinking. Siguro, need to close something into your life, to start a new beginning in life, ganyan. Maaari nagkakaroon ng mga broken promises, sad memory situation, maaari nagkakaroon ng ganun, sa nakikita ko sa'yo, nagkakaroon ng, parang ayaw mo na ng laro, ayaw mo na ng good time, ayaw mo na ng ganito. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Pero, tatandaan mo, you're holding back to change to your best version this time. Kaya, yung mga bagay na need to release, yung mga limiting belief mo, i-release mo, no? And then, syempre, isipin mo rin yung don't be trapped. Huwag ka magpa-trap. Huwag ka magpa-control or huwag kang magpa-stuck in your situation this time. Kung may mga bagay na need to move forward, i-forward mo. You need to plan. Tandaan mo, this is a time to place your future into your hand. Diba? Tingnan natin, Sagittarius. Ano ang dapat iwasan ni Sagittarius this week? May mga pagpaplano na hindi mo magagawa kasi. Tingnan.
Okay, dapat niyang iwasan. The 10 and the 10. Okay, ang dapat mo daw iwasan, Sagittarius, is yung isang bagay na hindi ka makinig sa payo ng ibang tao. Sinasabi rin yun sa'yo. Sinasabi rin dito na pahalagahan mo yung sarili mo, pahalagahan mo yung be responsible, no? Iwasan mo na mag-focus ka to a struggle, burden, or problem into your life. Iwasan mo na hindi ka makapag new beginning sa buhay mo. Kumbaga, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng acceptance lesson, or iwasan mo na hindi mo mailibing behind or ma-release yung mga baggage na meron ka sa ngayon. Yung mga burden na yan, you need to release. Iwasan mo yung umasa ka sa isang tao o, o, o umasa ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Umiwas ka doon. Kasi responsable ka naman eh. Responsable kang tao. Hindi mo kailangan na umasa sa ibang tao o in a situation sa buhay mo. No? Iwasan mo rin na hindi ka magtiwala sa sarili mo. Yun ang nakita ko. Iwasan mo yun. No? Kumbaga, baka hindi mo kaya, baka hindi maging maganda, baka ganito, baka magka-problema, baka ganyan. No? Alam ko naman na may mga bagay na iba sa inyo is napapagod na kayo sa meron kayo sa ngayon. Eh di, kailangan nyo na i-release yan. You need to let go. Release all the baggage, whatever holding you back sa nakaraan, i-release mo na yun. This is the time to moving forward, di ba? Iwasan mo yung, alam mo yung magkaroon ka ng limitation sa buhay mo. Ay kasi baka ganito, ay bawal, ganyan. Mape-pressure ka, iwasan mo mapanghinaan ka ng loob. Yun ang pinakaiwasan mo. Iwasan mo yung, alam mo yung, kasi kinakailangan, yung parang nagkakaroon ng kalakaran. Halimbawa sa family kasi kailangan ganito, ganyan, 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 ganyan eh. Eh paano ka? Paano ka na? Paano yung sarili mo? Di ba? Kasi, kumbaga, nandito ka sa sitwasyon may bubuga ka pa. Pero nasa sa'yo yun. Tingnan natin ang love. Basta iwasan mo yung mga ma-pressure ka. Iwasan mo yun. Yung intindihin yung mga bagay o ma-overtime ka, iwasan mo. Hindi ko naman sinasabi huwag kang maging salbahe ka. Diba? Hindi ko naman sinabi yan. Pero, tandaan mo, you are the leader of yourself. Tingnan natin ang love. Kumbaga, you have a wisdom o may karunungan ka naman sa lahat ng bagay. Kaya kailangan mo, huwag kang mapanghihinaan ng loob. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Love. Okay, when the world, tingnan mo oh, the world and the wheel of fortune, and the tower. Okay, when it comes sa love, sa iba sa inyo, siguro, andito kayo sa sitwasyon nyo na LDR, no? Yun na nakikita ko sa inyo. Pero, kung kayo, in this relationship, merong kasing merong massive changes. Yeah, may mga sudden changes, massive changes in this relationship. Pero, if you are in a relationship, handun naman kayo sa sitwasyon mo, kasi Sagittarius, this is your energy. Sa nakikita ko sa'yo, you are patient naman. Kumbaga, mabait ka, no? Sa nakikita ko sa'yo ito, andun yung kalmado ka lang, gusto mo lang tahimik, gusto mo ng payapa. May mga bagay kasi when it comes in relationship, tinitiis mo. No? May mga bagay na willing ka na mag-growth in yung relationship at matuto in this relationship. Ganun na nakikita. Pero, hindi ko lang alam why, pero merong isang sitwasyon na nagkakaroon ng
pagbabago in this relationship. Hindi ko alam why, kung ano yun sa nakikita ko dito. Pero when it comes sa Three of Pentacles, kasi ando naman yung pag-uusap nyo, ando naman yung collaboration, ando yung partnership sa nakikita ko dito. Siguro lang, magkaiba lang talaga kayo ng lugar or magkaiba kayo ng pag-iisip na gustong gawin. Ganyan. Kumbaga, halimbawa, inaayunan mo yung kapartner mo, ganyan. Pero, kung tutuusin, may iba kang thinking o may iba kang gustong gawin. Pero, kinakailangan mo magtiis at magtiyaga, o hindi ka naman sinasabing tiyaga, magtiis lang doon sa bagay na yun. Kailangan ko ayunan yung partner ko or vice versa. May mga ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo if you are in a relationship. Diba? Kumbaga, may mga bagay na gusto mo na ng pagbabago sa relasyon. Sa iba naman sa inyo, if you are, kung kayo is nagkahiwalay na nitong taon na to, sa nakikita ko dito, itong taon na to is magkakaroon siya ng apology or gusto niya mag-apology sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Parang nagkaroon siya ng enlightenment kasi gusto niya mag-apology sa'yo. Gusto niya ng union or togetherness again, itong taon na to. Yun. Pero, bakit kaya medyo naguguluhan siya? Pero gusto niya magkaroon ng resetting sa'yo itong taon na to. Still pain. Alam mo yung tao mo, Sagittarius, hindi ko alam mo pero nasa painful situation siya sa nakikita ko dito. May pinagdadaanan ba siya? Yun na nakita. Or maaaring ikaw rin ito may pinagdadaanan ka. Kasi dito pala may pinagdadaanan ka. Yun na nakikita ko dito. Kung sa single ka, siguro iba sa inyo, may mga kasamahan kayo na nagkakagusto sa inyo. O kaya iba sa inyo, may taga-ibang bansa na maaaring magkakaroon kayo ng connection. Ganyan. Tingnan natin, Sagittarius. July. Sagittarius, July. 2025. June 29 to July 5. Sagittarius. Show me. Ay, hindi ko gusto. So, ulitin ko yung balasa ko. Maarte ang ate. Hayaan nyo na. Maarte talaga ako. Ayan. Thank you. Wala, tower and tower. Tingnan natin. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, Sagittarius, andito kasi social mo na may mga gusto ka na desisyonan, hatulan, pero hindi ka makaalis Ang nakikita ko dito you feel burden, may problema, no? Sa nakita ko sa'yo dito, you feeling trapped, you feeling stuck, frustrate. Ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, you want to abandoning something into your life, you want to start a new situation, pero hindi ka makaalis or andun ka sa sitwasyon na naguguluhan o nalilito ka. Kaya, medyo mabigat yung energy mo na nakikita ko sa'yo dito, no? Natatrap ka kasi dito sa sitwasyon mo. Siguro this is the time, no? Na kailangan mong pag-isipan kasi may nakita ko na may mga pinag-iisipan ka na gusto mo na i-let go. Pero it's up to you to make it happen. Nagiging mabagal yung decision mo kasi dito. Parang gusto mo ng renewal, gusto mo na umalis, gusto mo na mag-let go, pero nanghihinayang ka or nandun yung sitwasyon na nagkakaroon ka na pag-isolate. Alam mo yung ganun. Yun nakita ko sa'yo. Knight of Swords. Sino yung sumasakit? May sakit sa bandang tiyan or masakit ang tiyan? May nakita akong gano'n. Uy, ano ba yung card mo? Saan? May mga biglaang mangyayari. When it comes naman sa biglaang mangyayari, siguro andito kasi sitwasyon mo na marami kang iniisip.
mga iniisip. You want to chase your dream or you want to start to begin something into your life, either a project, you want to taking a risk, kaso naguguluhan ka nga. Tulad ng sabi ko sa iyo kanina, no? May mga pag-iilusyon o nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo or you're daydreaming or fantasizing something. May mga wishful thinking ako nakikita dito. You want to escape sa isang bagay o sa isang sitwasyon na you feel that it's not working to you anymore. You want to get away with something kung pinakailangan. Follow your heart and follow your idea to make a reality, no? Sa nakita ko, kailangan mo rin kasi dito is mag-moving forward. Tandaan mo, isipin mo na yung sarili mo, no? Kaso ang nakikita ko sa ito, may mga bagay-bagay na kailangan mo munang unahin bago ka mag-umpisa sa buhay mo. Yun ang nakikita ko. Pero it's up to you. Ito, nakikita ko sa dito, no? Kung gusto mo na talaga na, kasi you have a knowledge eh. May knowledge ka naman eh, no? If you want to end something into your life, kasi may mga opportunity naman na dumarating sa'yo, gawin mo. Dito. No? Kumbaga iba sa inyo, siguro mag-iiba na kayo ng direksyon or hindi yung pagpa-plan to make a new direction in life. And within the month, within a day, a week, or a month, there's a good news happen sa buhay mo. Siguro may mga achievement, happiness, feel happiness, mga ganyan. Ako nakita sa iba sa inyo. May tao dito na either ikaw or someone is may taong gusto kang kausapin pero may tao kasi nagde-daydream sa'yo o iniisip ka niya. Pero naguguluhan siya. Hindi siya maka-action. Hindi ko alam why, pero may tao dito na gustong mag-action. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, and Libra. Parang iniisip ka niya, no? Itong tao na to. Wow, the 10. Bakit punahan dito si ano? Kuhanin ko Nandito ka sa sitwasyon mo na you want to develop something into your life at gusto mo na parang nag-iisip ka ng something want to develop, no? Dito sa bagay na to, sa nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay na want to develop, want to be stable, kaso naandito ka sa sitwasyon mo na nade-depress ka. Nagkakaroon ng negativity sa mga bagay na ginagawa mo, either sa trabaho mo or any sitwasyon sa buhay, either sa pera, sa iba sa inyo, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Nagkahandito din yung nakikita ko na negativity to eh. Parang nawawalan ka ng pag-asa sa iba sa inyo or you're in a dark place or in a dark situation na nalilet down ka. Ganon. Sa iba dito work-related. Sa iba dito also may cups kasi maaaring relationship-related sa iba. Yun, may taong disloyal, maaaring sa company mo or sa karelasyon mo or kasama sa trabaho man yan. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Andito kasi sa sitwasyon mo na gusto mo na pagbabago eh. Magbigay ka lang ng effort and hard work dito, no? May naiisip ka, hindi ko alam kung may mga nare-reminiscing ka na situation in the past, either dati mong trabaho, dati mong karelasyon, kapatid, or you missing someone. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun ang nakikita ko. Sabi dito, focus, action, to make it real, lahat ng goal mo this time. This is a time na magkaroon ka ng healthy lifestyle, magplano kang muli, save money, focus to start a new beginning in life. May iba sa inyo, may darating na something valuable things into your life, either money or gift, or something achievement. Ako nakita sa iyo. May matanda ako nakikita, hindi ko alam kung sinusuporta mo siya, inaalagaan mo siya. Something relative sa iba. Iba dito may alagang aso. May mga bagay na gusto mo nang baguhin. May mga bagay na umaasa ka, sana magkaroon ng pagbabago. May mga bagay na iniisip mo na gusto mo na mag-start, mag-new beginning, or ma-end yung cycle ng buhay na to. O any situation in life. May mga iniisip ka dito na bagay-bagay na need to transform or gusto mo nang ayusin yung buhay. Kasi andito na rin kasi si Fool. Kaso nakikita ko sa'yo dito, nahang ka, no? Andito kasi sitwasyon mo na
Bakit ganun? Kung nakikita sa'yo dito, siguro need mo ng lakas ng loob, ano? May mga bagay ka na dito, there's an ending situation. Iba dito paglipat. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng paglipat. Lilipat ka ba ng nagdadalawang isip ka, gusto mo bang lumipat ng trabaho, gusto mo bang lumipat ng ganito, ganyan, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Or wanting to transform. Kuhanin ko tong ano. May mga bagay na nagkakaroon ka na pag-evaluate no? May ini-evaluate ka raw sa buhay mo. 2 and 2 again. Ano ba yun? Indecision Panalo Dito sa nakita ko, you want to ending something into your life, pero may doubt, may self-doubt, or you have a blockage in life. You try to make it balance yung meron ka sa ngayon, nagkakaroon ka ng disappointment, or nahandin yung mga hindi magandang outcome, ganyan situation, may blockage ka nga na you're holding on the past or you're holding in a situation, no? Nalalack of confidence ka, may mga frustrations in life, nalalack of planning or nalalack of foresight sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng pagsisisi or may mga sitwasyon na nag-feel kasi hindi ko nakikita yung movement na ito sa nakikita ko dito. Pinipilit, hindi naman yung confident mo, kumbaga pinipilit mong balansehin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa meron ka sa ngayon. Yun na nakikita ko dito. Pero, syempre sabi ko nga sa'yo, hindi ka makapag-move forward. No? Hindi ka maka-action dito. Nahahang ka, kumbaga. Sinasabi ni Card na huwag ka magpahang. Mag-move forward ka sa plano mo to growth. You need to explore. Spread your wings and fly high. Diba? The more experience that you have, the more successful na magaganap o mangyari sa buhay mo. Don't be hung. Kailangan sa'yo is gamitin yung wisdom mo o yung talino mo o yung karunungan mo. Magplano ka ng bago. Magkaroon ka ng strategy at magkaroon ka ng mga pananaw sa kinabukasan. Don't wait. No? Di sa time na rin kasi to surrender Di sa time na rin talaga na you need to sacrifice. Kumbaga. Diba? Nag-iba kasi ito, naghihintay lang kayo. You're waiting for something answer, revelation, katotohanan, to reveal, enlightenment. Aba, ano yun? Nasa sayo na to. No? It's time to growth. Nasa sayo to. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Arigatou naman sa God bless.